bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga dito sa mga nagpapile ng kaso para na i-expose yung mga Madriaga allegation, doon sa kapit. Ilang itong gagawa ka ng isang link sa social media, mag-aakusa, kagaya ng ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, marami na mamulit. Senator, parang nagkakaroon na ng fatigue. Parang nagkakaroon na po ng fatigue kasi parang kaliwag kanan yung pagsasampa ng mga kaso sa different government officials. So bakit po sa tingin nyo kailangan na mapanagot yung government official na katulad ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga alleged anomalies na nung siya pa po ay Department of Education Secretary? Una-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kaso pinafile. In fact, mas gusto nila na meron mga nagpapile ng kaso para na i-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin ito, kung gaano kabigat yung kaso na ipinay natin ngayon. Kung ikukumpara natin yan dun sa ipinay na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos na flood control project ang kasi ano. Pero bago lang yun na-file. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga, dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Dibulla na bigyan ng atensyon. Itong mga kasong itinay na ito, mas malaki di hamak ng pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang Ombudsman with the AMLAC na kung saan lahat ng flood transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, ikopya na yung Ombudsman noon na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, pinala natin. Saka sasabihin na naman yun. Yung impeachment, sa aking pagkakaalam, ay bukod dito sa pag-file na ito. Magpa-file yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case laban ni Sara sa February 6 pag natapos na yung 1 year pa. Ang sasagutan naman nila dito sa mga maagang pamumukinti ka dahil siya pa rin ang number 1 dito sa mga survey to the front runner pagdating ng 2020. Ganyan na rin po yung sinabi nila noon. Nung iniimbestigahan natin si Vice President Binay. No? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan ng mga tiwali ito. Na hindi pwede kasi boboto na naman tayo ng mga tiwali. Di ba? Pag inakusahan na natin na magnanakaw, ito may ebidensya ito. Tapos binoto ko pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka, dahil binoto ko, huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw, sinabihan ka na eh. Binoto mo pa rin, tapos pag nakawa ka, lulunukin mo na lang yun. Kaya ayokong umabot tayo sa gano'n. And dito na ngayon, nasa kamay na ng Ombudsman para mapatunayan na totoo yung ating mga aligasyon. Sir, yung sa Madriaga, yung criticism mo ay malabnaw ng mga allegations. Meron po ba kayong mga i-attach, evidence, documents, to support Madriaga sa Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan. Yung documentary evidence doon, kasama na yun dun sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos, kung ano-ano mga
anomalous spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yun. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon na 2.7 billion pesos yun. Yung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan ng mayor pa lang siya. Kaya makikita niyo yun, pag i-match niyo yun sa bank accounts niya, talagang Hindi match. sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila sa isang drug lord. Siya ay mayor. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa ito sa Quadro, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang tinilang. 90 million ang aligasyon. So, dito, out of fairness, and more importantly, yung accountability. No? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, na isa sa mga corrupt public official. Sa bank accounts, dito kasi, pagka binuksan yung bank accounts o galing man lang doon sa mga flag transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang panahon hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera nila Sara Duterte at Max Casio, eh siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin ang kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwali na itong mga tao. Sir, yung basis lang po yung 2.7 ng confidential funds, misuse of confidential funds when she was Vice Mayor and Mayor. Ano po yung naging masabi mo ninyo bakit nakurap itong, ano yung pinakurap itong consequence na ito? Kasi I understand yung House inquiry only covered confidential funds niya as VP and Deputy Secretary. Meron ng earlier notice of disallowances dahil ghost employees ang ginagamit nila pang-clear nitong confidential funds. Meron mga COA reports, accordingly, report na ito sa media, open source na ito. Tapos meron ding mga statements si Edgar Matubato at meron pa siyang payslip na isa sa mga ghost employee ng Davao City. So, kahit mag-random check tayo, 11,000 employees ang ginagamit nila pero mga non-existent, parang mga Mary Grace Piatos din, pareha sa photos. Thank you.